Mayroon tayong ayaw umikot. Bigla lang daw huminto kagabi. Ang duda ko rito, na overuse ito. Na overuse. Ayaw. Problem is, hindi ko alam. Kailangan natin kalasin. Kakalasin natin guys, no? Kasi hindi natin masabi kung anong problema. Ba't ayaw umikot? Ayaw talaga umikot. Ayaw umikot. Sanhi ng overuse. Sanhi ng overuse. Kaya hindi na bigla lang daw tumigil to kagabi, no guys. Tatanong nga sila kung may electric fan parang reserva. Mayroon, maraming electric fan, kaya lang di pa lahat, puro sira. Lahat sira. Ano kaya? Kadalasan kasi ngayon sa sobrang init, kaya sabi ko nga nung una kong video, dapat talaga 2 o 3 electric fan mo palit-palit. Lalo pag iba. Dito kasi guys, tipid din kami sa kuryente, kaya hindi namin pwede pagsabayin yung electric fan. Dahil mataas ang konsumo ng electric fan pag umabot ng 6 na oras. Parang gumamit ka na ng aircon ng 1.5. Sa 2 electric fan yan, 6 na oras. Compute na yan guys. Compute na yan. So ano ang naging dahilan? Ano ang naging dahilan? Ayan guys, no? Ito yung kapasitor niya, no? Kailangan pag nag-tester ka ng kapasitor, baklasin mo. Yan ang tamang pagtitester. Kailangan ititester dito motor saka kapasitor. Kasi kung okay yung motor, pag okay yung motor, ibig sabihin okay din yung thermal fuse. Select.
Wala. Kaya yung ano nito. So, tatanggalin ito. Ito kasi pag ganitong araw na sobrang init na, ang kadalasang sira electric fan. Yan namang iba, pag walang alam, siyempre di naman lahat alam nito. Ang gagawin, pa-deliver na agad sa bodega. Pa-deliver agad sa Shopee. Kasi alangang hintayin pa nila. Kaya ito sa baba, napakarami nito, nakatayo lang, nakatambak. Binabahayan na ng lamok. Yan kasi ang problema rito pag titest natin yung kapasitor guys, no? Kung okay siya. Kung okay yung kapasitor. Ito yung kapasitor. Isang linya lang to guys, no? Isang linya lang yan. One line lang yan. Ito yung dinadaanan ng asul. Yan, kulay blue na yan. Yan ang dinadaanan ng asul. Ngayon, kung paano gagamitin ng pag-tester, pwede tayo gumamit ng clamp tester, no? Pero mas maganda sana kung ganito. Hindi pa dumating yung ko, yung analog ko. Analog tester tayo, ganito yung guys, oh. Nakikita nyo, sira na. Yan dapat. Pero ito, pwede rin naman. Set natin sa continuity sa ohms. Ayan, nakikita nyo, ohms. Ayan, ohms na yan. Tapos, select natin sa kapasitor. Ayan. UF. Ibig sabihin UF, microfarad, kapasitor. Kapasitor, capacity, kapasidad. Yan guys, no? Test natin. Kasi ito kadalasan guys, nakikita mo guys, lumubo na. Lumubo siya, no? Bagay sa camera hindi kita, pero sa akin kitang kita eh. Mahinang nilalang yung cellphone ko eh. Ito, kita siya, oh. Ayan, nakikita niyo ba guys, lumubo na siya. Pero sa electric fan guys, kadalasan ito 1.5, 1.7. Bibihira lang ang dos, microfarad. Kadalasan 1.5. Yung yung mga malalaking stand fan na pang-industrial, yung lata ang ilisi, yan naman ay 3 UF, 3 microfarad. Ito pang bahay lang. Ang microfarad nito ay 1.5. Ganyan pag tester ng kapasitor guys, no? Lagay natin sa NF or UF. Ayan. Test natin. Sa harap yan, negative, positive. May negative siya, positive. Kung ilan siya. Ayan guys, lumabas, di ba? 0. 0. Lumabas 1. So, ayan, oh. Kulang na siya ng 5. Kaya pala lumubo na guys, no? Nakikita nyo, lumubo na. Kulang na siya ng 5. O, nakikita nyo, lumubo na siya.
Kasi kulang na siya ng 5. Kulang na ng 0.5. Dapat aabot talaga siya sa 1.5. Ito may problema. Para di tayo malubat guys, no? Off muna natin. Kasi nalulubat tayo pag naka-on. Ito namang isa, titester natin, no? Kung okay siya. Balik natin sa ohms. Ang clamp tester kasi, kagaya nito, o tatawagin voltage tester, lagay mo siya sa ohms. Yun na yung pinaka-continuity niya. Ito. Baliktad. Sira na ito guys, no? Sira na itong kapasitor na ito. 1.5 UF din ito. Ulit. Pero magandang klaseng kapasitor ito. 1.5 UF times 5. Ay, di mali. Mali ako guys. Nailagay ko sa continuity, no? Lagay natin sa ayan. Sa microfarad. Okay. Testing natin. Ayan guys. Okay siya. Ayos pa. Labas niya. 1. Yan ang labas niya. Ngayon guys, ang kulang kapasitor, no? So hindi natin maayos ito. Kasi kapasitor ang kulang. Titester natin yung motor. Pag tester ng motor ay continuity rin. Continuity rin yan guys. Yan ang pag-tester niyan. Kasi minsan kasi sobrang init, baka naepektuhan din ang thermal fuse natin, no? Kasi ang thermal fuse, ayun ang sensor nung init. Circuit, yan ang pinaka-circuit ng init. Ngayon, pag pumutok na itong ano na to, kapasitor na ito, ibig sabihin tuloy-tuloy pa rin yung kuryente niya kahit sumabog na ito, hindi kayo lumubo na. Ang epektado niyan yung thermal fuse. Kasi kung walang thermal fuse, masusunog itong winding. Yung winding na yan, goodbye na yon. Pag nasunog yan, hindi na mamatay ang apoy na yan. Paano ngayon kung ang isang electric fan ay malapit doon sa kurtina, o malapit sa bintana, o di kaya malapit sa ating tulugan na may foam? Yan ang sanhi ng sunog. Kailangan ito gumagana, at unang-una, kapasitor. Pag binaypas mo naman, tinanggalan mo ng kapasitor, tinanggalan mo ng thermal fuse, pwede rin.
Kaya lang hindi talaga ina-allowed yan sa mga technician ng code. Kasi kaya nga may thermal fuse, yan ang nagdidipinsa nitong winding motor. Kung sakasakali man, ang thermal fuse yun ang sasalo kung anong problema papasok sa motor. Ang tawag sa kanya circuit breaker, yan na siya, nagbe-break na ngayon yun. Kaya yung may thermal fuse tayo na nilalagay dyan. Ngayon di ko matutuloy ito. Next video na lang ako pag mayroon akong okay kapasitor. Marami naman to sa baba guys. Iano ko lang muna. Hahanapin ko pa doon, ang dami doon nakabox. So yun lang guys, no. Maraming salamat sa inyong panonood guys. Kasi alam mo kasi ang napakadaling ayusin itong electric fan at saka yung washing machine. Maya madaling ayusin. Ang mahirap ayusin yung kagaya nitong TV kasi napakaraming pisa ang ano nito. Napakaraming pisa ang ititester. Pero sa starting naman yan, 2 pisa ang titingnan mo dyan. Ngayon kung hindi pa talaga kaya, yan na nga mangyayari. Gagamit tayo ng matinding testiran. So yun lang guys, no. Maraming salamat. Bye bye.